programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. In a time when the world searches for meaning, one voice returns to the ancient path. This is Noahide Hour. Join Moray Azaria Gilbert Mendoza as we uncover the universal wisdom of the 7 Noahide laws, a guide for all humanity. A journey of truth, a call to understanding. This is Noahide's Hour. Shalom Aleichem. Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, another episode na pod alang sa atong programang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Sa atong mga televiewers din ha, mayong adlaw kaninyong tanan. By the way, I'm your host, Renz Barbarona. Uban usab nako ang Noahide Ambassador to the Philippines and ordained More by the Noahide Academy of Israel. More Azaria Gilbert Minyon sa Shalom Shalom to all. Shalom, yes. And sa mga kauban usab nato dinhi no, ang ato ang programa in cooperation with PTV Channel 11 ug sa to ang guest basin na sila mga ikadugang unya or mga pangutana ato usab i-welcome si Sir Eber Marty Abragan and Yered Edgar Tubera. Shalom. Ug sa to mga televiewers diha basin namo yung mga pangutana imo kaulaw nga i-comment lang dinha sa ato ang Facebook and YouTube because aside sa TV nga live ta mga higala live usab ta sa or naatod tay live streaming sa mga nasangpit nga social media accounts. And syempre mga higala no ang atong gisgutan sa niaging episode bahin sa Establishing Court of Justice Dinim. So this time another na pod nga topic ang atong pagahisgutan, the only true inspired scripture. Okay, very exciting. Yes. Exciting topic. Ang pangutana More, kinsa maning writers sa scripture? Okay, good question tungod kay daghang mga tao nga gusto nga masayod kinsa gyud ang mga legitimate nga mga authors sa kasulatan. Daghang mga gasulti nga aw nga mutuuan mo ana ang tao ra may gasulatan, di ba no? So napoy komedyante ni nga alang-alang pod og iring di po ta kabasa kay puros kama maarman sila now. So mas may makabalota and let me directly quote the book of Exodus 24 verse 4 because this is the very first time that the Torah was put into writing now in the year 2448 from Adam. And Exodus 24 verse 4 it says, and Moshe wrote all the words of Hashem and rose up early in the morning. So we can find that in the very first book in the Torah, according to the sages, was written by Moshe himself. In other words, the book of Bereshit, the book of Genesis, na when Hashem said na write this, and it refers to the book of Genesis. And sa pagsulat na sa book of Genesis, nganong giuna gidaw nig sulat ang book of Genesis. Tungod kay mao kini siya ang pinakaunang event nga nagakitabo no sa tao og interaction sa tao og sa creator. And makita nato na sa paghimo ni Adam og ingon man sa pag instruct ni Hashem kay Adam, walay documents. So, midagan pa og 2,448 years bago miabot ang document. Ug mao hinungdan na gisulat gyud ni Moshe. No? Para nga ma-document niya ang gisulti ni Hashem para kay Adam and then transmitted to Noah para nga masayod ang mga tao na kini siya dili ni siya hearsay. Now, dili siya tumo-tumo, kundi gikan kini siya sa kasing-kasing sa Creator mismo. So, we can find the book of Exodus that it's Moshe who wrote, and then book of Joshua. Ano makita sa book of Joshua, it was Joshua who wrote. Now, and we can find it in Joshua 24, nga siya mao ang nagsulat sa libro. Pag abot nimo sa book of Judges, now
dili kayo klaro kung kinsay gasulat. Yes. But only to find out nga ang nagsulat sa Book of Judges mao si Prophet Shemuel nga maong author pod sa next book nga mao ang Book of Ruth. Nga si Prophet Shemuel ang nagasulat, and then sa Book of First and Second Shemuel siya gyapon nagasulat. So makita nato na ang mga authors, mga tao nga mga noted nga mga tao, dili lamang sila mga tao nga nag-claim nga prophets, kundi leaders yun sila. Na leaders sila sa, kumbaga, ang ilahang leadership, doon ay record nga sila mismo ang nagsulat. Nga naman, gitawag mo siya og prophecy. Ang ilang mga writings, prophecy, except lang niadtong mga writings nga gitawag og by Ruach HaKodesh or by the Holy Spirit. Lahi magod ang prophecy. Kaya ang prophecy, si Hashem yun mismo ang nag-instruct kung baga and Hashem said, write this. And Hashem said. So gitawag na prophecy. Yes. Pero kung para sa sinulatan ni Solomon, the Proverbs of Solomon, the son of David the king. Blessed is the anam nga istorya. So wa kay makita nga sa King James pa, thus saith the Lord. Wa kay makita. Ang instead makita nimo iya hang gi-emphasize ang virtue nga diin kini blessed ug ang virtue nga gitawag og a curse. Now so gitawag na siya og writings through the Ruach HaKodesh. Ug mao na siya ang naa sa kategory sa gitawag og Ketuvim or mga writings. Whereas ang mga writings sa mga prophets, ang sinulat sa mga prophets, gitawag siya category of prophecy. Nga naman ko si Hashem mismo ang nakigsulti kanila. So kung si Hashem mismo ang nakigsulti, it is an interaction between the Creator Himself and the chosen prophets. Nga mao ang iyahang instrumentation para isulat ang iyahang kabubuton. So makita nato na ang mga authors, mga prophets, because Moshe is the father of all the prophets. Siya mao ang pinakaamahan sa tanang mga propeta. And then ang mga authors, mga Jewish, mga Israelita. Kumbaga, dili ta kakita og author nga mga non-Israelites. No? Mga Israelites yun sila. Sila mismo nga naman tungod kay una sa tanan ang mga events nga gi-record para man sa ilaha pod. Yes. No? And then para pod sa nation. Okay, nga sila mao ang gitugyanan. Kumbaga, kung naay propesya para sa Babylon, si Jeremiah gasulat. No? Para sa Babylon. So, makita nato na they are all Israelites. They are all Jewish. Nganong importante ni siya? Tungod kay naapoy mga religion nag-claim nga naapod sila prophets. But then, ang question, nganong dili man sila mo accept ang mga Jewish? Simple lang. Simple lang ang tubag. They don't accept because they are not Jewish. No, they are not Jewish. Kaya ang mga prophets, mga Jewish lang siya. They are the legitimate author of the scripture. Thank you, More. Nganong importante kining scripture for humanity? Well, good question. Basically, ang katuyuan sa kasulatan according to the Book of Rambam is to let us know what is forbidden and what is permitted, what is good and what is bad. No? So, kinsay musulti nato unsay tama, unsay mali. Yes. No? Kinsay musulti nato nga kini siya gitugot nya kini siya bawal. Kinsay musulti nato ana. Now, daghang mga tao nga wa kabalo unsay tama unsay mali. Sumala sa Isaiah 5 verse 20, alaot sila nga nagsulti nga ang good bad niya, ang bad good, and then ang dark light, ang light dark, ang sweet bitter, and bitter is sweet. So naay mga tao nga naa sa gray area. Now wa sila ka balo unsaon pag identify unsay boundary sa tama ug mali. Og naapoy
tao nga para niya tama yung gihimo. No? Pero kung ang Torah na, ang scripture na mao'y mo sulti nato, ang scripture mao ang nagsulti nato nga kini jud siya mao ang angay himuon sa tao. For example, I will give you a text in the book of Leviticus 11 verse 30. In the first portion it says, "And you shall observe my precepts." That means ang instruction nga gihatag ni Hashem sa scripture, gusto niya nga ipa-observe sa tao para nga ang tao maka-fulfill siya sa iyahang purpose. Tungod kay gi-create niya o sa pag-create niya nato wala ta niya kumbaga wa ta niya buhi diretso nga bahala ka na sa buhay mo, something like that. No? In fact, pag-create niya sa tua, giuna pa niya ang Torah tungod kay ang tanan natong mga systems, tanan natong nga mga parts, they are all designed according to the Torah. No? So ang Torah gihatag niya para nga ang tao ma-direct, no, maplastar. And then we can find also in Deuteronomy 17:11 do not deviate from the instructions now that the authorities gave you. Nagpasabot na ang tao kinahanglan guidance. Now kinahanglan taog kumbaga kinahanglan taog coach. Yes. Now bisan gani magdudula or sports, bisan unsa naka-expert, bisag singer. Kinahanglan siya director. Now kinahanglan siya og magtutudlo. Ya walay lain nga mutudlo nato ang scripture lang. Okay. Yes, More, no. And napoy pangutana din him, More, who is the last prophet? Okay. This is a good question. No, kay bisgot man ta og mga prophets mao ang nasa authorities. Ang last prophet, minungdan masabta nato kay kung makabalo na ta nga last prophet na nya doon na pa'y mutungha. Nagpasabot nga dili na niya tinuod. No, nag-claim lang na siya prophet pero dili siya propeta. Okay? So, ang kasulatan sa Israel, Genesis to Malakay lang yun siya. Pero sa Tanakh nga pagka-arrange, karang Genesis to Malakay, nakikistorya lang ko sa language sa most Christians na ang ilahang pagsabot, Genesis to Malakay. Pero kung kini ang imuhang lantawon sa Tanakh, from Genesis, ang last diri nga kasulatan is 2 Chronicles. Okay? So, nganong Genesis to Malakay, according to the sages, ang pinakalas nga propeta gyud daw si Sicaraya ug si Malakay. Kay naaman sila'y panglantaw sa Talmud na si Malakay, title lang daw na kay because Malakay is Malki, that means my messenger. And according to the sages, it was Mordecai. Si Mordecai daw na siya. No? So, si Mordecai mas magulang siya kay ni Sicaraya. So, that means si Sicaraya mo daw ang last prophet. No? Pero makita nimo nga ang katapusang libro nga makita nimo sa gitawag minor prophets, si Malakay. So, it's either si Sicaraya or si Malakay. Pero kung kuhaan daw silang edad, mas bata gyud si Sicaraya. Therefore si Sicaraya mao ang last prophet. Now sila ang katapusang mga propeta. O kay sila man ang katapusang propeta, nagpasabot na wala na gyud moabot pa. Kumbaga, ang mga prophets nana sila'y ilahang scroll nga sila ang gasulat. Sa dihang naana ang last prophet, by the way, nganong man nga gihunong naman ang prophets. Nga unta ang mga propeta, sila man ang mga spokesman. Yes. Unya nganong nahunong siya. Now, may nungdanon na siya nga masabta nato. Now, sa ako nagigasulti, ang mga propeta, doon na sila'y propesiya nga ilang gisulat. Og unya, kini nga propesiya, scroll. Og kay last naman si Sicaraya og si Malakay,
nagpasabot nga wala nay lain pang magpasan-pasan og scroll. Nya moingon nga, day ako Now, tungod kay humana. Now, pero musangko ta sa question sa kinsa may mga authorities nga moingon nga kini lang ang kasulatan. Yes. Diba no? Dapat makabaluta nga kinsa man ang otorisado ana. Kinsa man ang mga tao nga musulti ana. Yes. Now, unsa pa sila ka credible nga mga tao? Pero ato nang hatagan Hisgutan. og emphasis. Kana more no ato nang hisgutan og dungagan nato mga higala no ang ato mga kaalam kahibalo sa pagbalik sa tong programang naguluhang The Noah Hyde Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Stand by. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Cool down and treat yourself at Apo ni Lola Durian Delicacies with a creamy, delicious softy ice cream. Choose from our rich and sweet durian, tropical langka, or chocolatey tablia flavors. Each one made to delight your taste buds. Perfect for a sunny afternoon, a fun snack, or a little treat for yourself. Our ice cream is smooth, fresh, and full of flavor. Come and enjoy a scoop or two. Made with love and care. Apo ni Lola Durian Delicacies. Sweet, cool, and made just for you. Balik na padayon mga higala sa toong programang naguluhang The Noah Hyde Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. And atong timbayaon no ang mga baguhay lang nag-view sa ato ang live karon. And by the way, we are talking about the only true inspired scripture, and taod-taod madunggan nato ang mga questions gikan sa toang guest. Ato sab i-welcome no ang additional guest nato from Noah Hyde Community Incorporated, Davao City Chapter Philippines, Sir Yael Glansonier. Shalom, shalom. And atong gibiyaan kaganina nga pangutan ng mga higala, kinsa maning authorities more who sealed the scripture o mao baning tanak more? Okay. Good question. Ano man tungod kay ako graduate ko sa Bible Seminary sa Christianity, never nga gidiscuss ni siya. Kay magisgot na gani og canonization of the scripture. Magisgot dayon mi atong canonization nga iyaha sa mga Catholics. And we never discussed about it. And we were ignorant about it. We don't know nga naabagyoy authorities nga nagaplastar na sa Genesis to Malakay. Now, kumbaga, silent. Nga naman, tungod kay wala kaayo gitagaan og atensyon. Yes. Now, I will read to you the book of Rambam, now in the Mishneh Torah, Sefer Hamada, in page 18. He said, Jeremiah received the tradition from Chephaniah and his court. Chephaniah is Zephaniah. Baruch ben Nereah, which is the secretary of Jeremiah, received the tradition from Jeremiah and his court. Ezra and his court received the tradition from Baruch and his court. And the members of Ezra's court are referred to as Anaseh Knesset Hagedollah, or Mi'av Isrim Anaseh Knesset Hagedollah, or the 120 men of the Great Assembly. 120 sila kabuok. And then they included Prophet Haggai, Prophet Zechariah, Prophet Malakay, Prophet Daniel, and Kananya, which is Shadrach, Mishael, Meshach, Abednego, Azariah, Nehemiah, Ben Kakaleya, Mordecai the linguist, Zerubbabel, and many other sages. They are 120 in all. And some sources said that they are composed of 85 prophets and 35 rabbis. Now, so mga propeta sila. Now, kumbaga, dili sila simple nga grupo sa authorities kay mga propeta. And then, in this book, La Door, From Generation to Generation by Ephraim Waxman, we can find the date now, tungod kay kinisya, nagisgot may tungod sa pizza, sa tanang mga events nga nitabo sa kalibutan. Yes. Now, in connection to the scripture, which is also connected to the secular events.
Sa panahon sa 120 men of Great Assembly, nahitabo ni siya mga ano gyud siya, mga 350 BCE to 400. Now 350 to 400. Nya iyahap mong gisulti diri ang mga members nga mo correspond sa gisulti ni Rambam. It says here, Hagay, Sikaraya, Malakay, Daniel, Kananya, Mishael, Azaria, Nehemiah, Mordecai, Zerubbabel, pero na Isiraya nga wag isgutan ni Rambam, and naapoy Reelaya, and then naay Yoshua ben Yehochadok, wala isgutin ni Rambam, and Shimon HaTzadik, and others, which is the youngest. Kini si Shimon HaTzadik, mao ni siya ang high priest sa time ni King of Macedonia nga si Alexander the Great, nga katong iha untang patyon. Now mao ni siya ang pinakabata nga member sa 120 men of Great Assembly. Sila ang nagsilyo, sila ang authority nga nagsilyo sa kasulatan nga maura jud ni. Padulong sa 2 Chronicles or kanang arrangement nga Malakay, maura jud ni ang kasulatan. Wala na ilain pa. Kini. Ug ang question, ngano man nga nahimong last prophet sila si Karaya ug Malakay. Nganong na last prophet sila nga unta ang creator makig-istorya mo siyang prophet. Yes. As a matter of fact, doon ay question kung how many prophets daw were there in Israel? Ang tubag is twice the number of Exodus. That means ang 600,000 men i-multiply nimo kaduha 1.2 million. Daghang mga prophets nga gisgutan diya sa Book of Samuel, Book of Kings, na prophet God, di ba? Na prophet Nathan, pero di ka kakita nga naa sila'y book. Yes. No? But they were prophets. Now, so 1.2 million prophets. They are all Israelites. But the question was this: since that time of the 120 men of the Great Assembly, nga mao ang nagsilyo sa kasulatan, ngano man nga napahunong ang propeta, nganong napahunong nga sila mga prophets. In fact, 85 sila kabuk prophets nga appeal sa korte nila ha. Karon tungod kay kini nga panahon, mao man ang panahon nga sila tuas sila sa exile, unya gitukod na ang ikaduhang temple. Karon sila nagpray sila kay Hashem nga unta ang hinungdan man gyud sa fall sa first temple mao ang pagsimba og idol nga gidala ni Manase nga anak ni King Hezekiah. Karon nagampo sila nga Hashem ipahunong na ang force of idolatry. Kay idolatry sa una musulti. Yes. No, musulti, mutingog. No, pangutan mutingog. So gipray nila nga muhunong na ang force sa idolatry kay mao ni hinungdan nga na fall ang temple. Si Hashem ni mihatag og counterbalance kay in everything na si balance. Ngayon si Hashem i-grant niya nga muhunong ang force of idolatry pero muhunong na pud ang prophets. So mihunong ang prophets. Now, mihunong ang prophets, mihunong ang force of idolatry, mo hinungdan nga gisilyuhan ang kasulatan. Now, Genesis to Malakay or Genesis to 2 Chronicles, and then 24 books ra jud siya. Now, 5 ka libro sa Torah, Genesis to Deuteronomy, and then 8 ka libro sa Book of the Prophets from Joshua, no, until kay Ezekiel. Kay bisan gani si Daniel wala na categorize sa Book of the Prophets. And then ang writings gitawa og Ketubim nga 11 ka buok tungod kay ang Book of Hosea, Joel, Amos, Badaya padulong kang Malakay usara ka libro, usara sa scroll. Okay? So 24 lang siya ka buok. And then kini siya mo equal siya sa 24 jewels nga gi-adorn sa usa ka bride the moment nga siya ikasal. Tungod kay ang adornment in the ancient 24 ka jewels ang i-adorn sa usa ka bride. Yes. Nga maupod ang pag-adorn ni Hashem ngadto sa Israel tungod kay ang scripture dili ni para sa tuwa, para ni sa ilaha. Ilaha ni. No, ilaha ni. Dala-dala ta ani unya murag atuwa niya dili day atuwa. Ilaha day ni.
No, dapat makabalo ta ana. Sila'y tag-iya sa scripture. No? Sila tag-iya. So, kay sila ang tag-iya, mao na nga ang mga authorities, mga Jewish, mga authorities, mga Israelita. Nabitaw ng utana nga. Nganong dili man mo mudawat ni kuan nga propeta. Ang tubag sa Israel ana isa ra jud. We don't accept because he is not Jewish. No? He is not Jewish. So, madungog ba na ron bisan dunay mga religion ron nga napo daw sila propeta. No, na daw sila propeta, na ana. So fake na siya. Fake na siya kay nihunong naman ang prophets. Og kay nihunong na ang prophets, nihunong na ang prophecy. Og i-apply na ang Deuteronomy 4 verse 2 nga do not add nor subtract from anything that I have commanded you. Ayaw ninyo dungagi, ayaw ninyo kuhai. Bawal gid magdugang, bawal magtaktak. Ngano man tungod kay silyado siya, no, wala tay katungod, giihap pag yun mawitang gitawag og ang mga translator ani or producers kay wala may printing press, hand yun ni siya kamot. Gitawag sila supreme or sofer. Ang word nga sofer gikuha sa ano nga number ngano man tungod kay ang Torah ginaihap, no, so ginaihap siya, therefore naa siya exact nga ano, kalimot lang ko sa exact 300,000 plus ka litra, no, 300,000 plus karon kay inihap siya mao nang nga nag-warning, ayaw yun dungagi ninyo, ayaw yun yung kuhai. Ngano man tungod kay death penalty na siya. No? Kamatayon yun ang mahitabo. So, ang kasulatan yun nga nasilyuhan, sorry to tell, Genesis to Malakay ra yun. Wala na yun siya ilain. O kung naa pa may, muabot pa, fake na siya. No? Dili na yun siya tinuod. Kay ang tinuod yun, Genesis to Malakay lang, maura yun siya. Okay, more. Is it proper also to call the scripture old? Okay, usa na sa mga butang gitawag siya og pagtamay sa scripture or pag-discriminate sa scripture. Ngano man, first of all, I will read the book of Isaiah chapter 40 verse 8. And statement B. In Isaiah chapter 40 verse 8, it says na the grass withered, the flower fades, but the word of Hashem shall stand forever. The word shall stand forever. Kaya just imagine, ang iyang pulong, no, mubarog sa walay katapusan. No? Odvar Elokeino, yakom li olam. Walay katapusan, mubarog ang iyahang pulong. Therefore, it never grows old. Now, because it is eternal. It is everlasting. As mentioned in the book of Leviticus 7 or 3 verse 17 na it is an eternal commandment or everlasting commandment. So ang iyang commandment everlasting, walay katapusan, therefore it never grows old. Para sa mga Jewish, bawal tawag og old. Kay kung moingon kag old, imong gi-despise. Imong gi-tamay. No, imuhang gi-baliwala. Or ikaw gud siguro og ingnon kag tiguang na ka. Bisag tiguang na siguro ka, murag lain po imong bation. Murag less valuable na ka nga tao, di ba no? Yes. No, kung asa naman tong tiguang? Thing like that. No? Okay. So it never grows old. Mao nang bawal yun siya. Bawal siya tawagon og old. Instead, abi ninyo daghan naman kaayong mga nag-change na ron og stand. Yes. No? Ang OT nga gitawag og Old Testament sa kasagaran sa mga tao, ilahan nang gi-convert og Original Testament. O Original Testament yun siya. Original Testament. Okay. More na pa po'y dugang pangutana, basi na po'y mga pangutana, no? Ato ang guest, nga giandam. And na ay pangutana din ni More kung eternal ba daw ning Torah? Yes, of course. Now, a good question. Now, the same verse. It says na
O davar Elokeinu yakom leolam. The word of Hashem shall stand forever. Now, kung makikita og eternality of the Torah, it is even existing before the mountains were formed. Now, nga naman, tungod kay usa siya sa 7 things nga gi-create ni Hashem. No, Torah. Ug ang tanang mga gihimo niya sa kalibutan, it is in line with the Torah. The Torah is the blueprint. Yes. The Torah is the pattern. Mao na nga ang Torah, it is eternal, it is everlasting, and it never grows old. Dili siya matigulang. For example, matigulang ba ng thou shall not kill or thou shall not murder? Matigulang ba na siya? Now, mingon ba nga, ay sa una naman na, tiguang naman na kayo, no? Old ba na. We are dealing with a type of sin that is ancient. Ancient type of sin. Now, ancient nga sala. Thou shall not commit adultery. Matigulang ba na siya? No? So, makita nato na Torah lang. No? Ang Torah, eternal. As a matter of fact, sa time, sa Messianic era, muhunong man ang pagtudlo sa prophets, nga naman kayong prophets nag-prophesy sa Messianic era, except lang sa Book of Esther, pero ang Torah never nga muhunong sa maujud ang itudlo sa Messiah. Thank you, Moreno. And also, we will entertain some questions gikan sa tuang guest sa pagbalik mga higala sa ato ang programa ang naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Nanginahanglan ba mo og professional nga lugar alang sa orientations, photoshoots, conferences, briefings o trainings? Welcome sa Mindanao Media Hub. Adunay available nga mga studio o espasyo as low as 3,500 pesos kada oras. Minimum 4 ka oras. Pwede nimo magamit ang Mindanao Media Hub nga vacant studios nga 100 square meters o 200 square meters alang sa inyong mga aktibidad. Aduna usab mga smaller rooms nga maka-cater og 40 ka tawo. Sa mga nangita og vacant office spaces, basin ang Mindanao Media Hub na ang inyong gipangita. Walay angay kabalakan sa parking tungod adunay dako nga parking area nga maka-accommodate usab og mga bisita. For more information, visit Mindanao Media Hub located along Diversion Road, Bangkal, Davao City. Gikan dinhi sa Davao. Ang kasing-kasing sa Mindanao. Ako si Vina Araneta. Ako si Zay Lagang. Maghatod og mga labas, naguna og mahinungdanong balita. Lunes hangtod Biyernes sa PTV Regional News Block. Dinhi lang sa inyong People's Television. Welcome back mga higala sa toang programa. Naguluhang The Noahide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Ug maayong adlaw no sa itong mga televiewers, sa mga bago lang po nag-view via Facebook and YouTube mga higala. Atong gihisgutan ang bahin sa the only true inspired scripture. And this time, we will entertain some questions from our guests. Sir Yared? Shalom, Elder. Salam. Gingon nga ang Hebrew Bible or ang Tanakh mo ay the true scripture. Akong pangutana, nganong na-overshadow man sa pag-abot sa Christian Bible nga gitawag og New Testament nga to the point, historically to the point nga gitawag ng Tanakh as Old Testament. Okay, that's a good question. Now, minungdanon nga ma-enlighten ta. Pero let me correct the question. May nga overshadowed. In Israel, it's not. Now, for the Jewish community, it's not. Now, the Torah, the Tanakh, remains as is, as the sole authority na nga ginagamit sa Israel. Diri lang na sa mga Gentile world. Sa Gentile world lang na. Nga naman, tungod kay ang Gentile world gi-Christianize sa mga Romano, nga diin, mga anti-Semites, anti-Jewish, na wala sila pag nag-isip sa welfare sa mga Jewish. So kung unsa ang ilang agenda, mo to ang ilahang buti paabot sa mga nations. O pag-Christianize sa mga nations, wala sila nagtudlo
sa importance sa pagtuon. In fact, sa una makadungog pa ta nga ayaw mo basa ng Biblia kay mabuang mo ana. Na makabuang na siya, di ba? Ana ta? Yan naapoy matao ni ukabod siya Matthew chapter 1. Instead makabuang yung tinuura kay puros man ngalan ni. No? Kung baga, unsa may libro ha, puros man ngalan. Ang anak ni Kuan mo si Kuan, ang anak ni Kuan mo si Kuan, something like that. No? So, mayroon ka na overshadow. It's only the event that happened outside Israel, outside the Jewish community. In fact, in the Jewish community, apart lang sa mga Greek-speaking Jews nga naa sa Egypt before, wala gyud gagamit og mga versions or translations. Wala. Hebrew jud siya. No? Hebrew jud. And then, kabal mo sa mga Jewish, basta Torah or Tanakh, ang nasa mindset ana, maog yun na siya ang scripture. Wala na lain pa. And it's evil kung mangita kag lain. No? Evil kung mangita kag lain. Ang problema diri sa to ang ano. Remember, kasi forerunner sa Christianity. Ang mga Romans. No? Ang mga Romans, wala na sila interest sa eternity sa tao. Ang ilaha lang nga ma-Christianize nila para ma-under sa ilahang domain. Na ma-under silang authority. Now, so, actually, ang imong question sa ato alang diri. Pero dito sa pero mo na sad to say, diri sa Pilipinas particularly o sa mga Christian nations, wala gaisip sa Hebrew text. Ang ilaharag yung giisip King James. Naapag yung mga defenders ron nga King James the perfect Bible 1611. Hinumdum ko na nakig-debate ni Rabbi Tobia. Ang iyang Biblia King James ra yun. Wag yun siya nag-study. Naluoy ko sa iya. Naluoy ko. Ya, para sa iya ha, talented na kay siya. Kay King James iya ha. Pero naluoy ko niya. Ngano man tungod kay ma-measure na ko siya asar siya kutob. Now, so baro ka siya ang mga tao nga na influence na sa mga Jewish. Makita nato na naay na usab. Nadyo na usab. No? Ano man tungod kay kita lang lagi diri ang na-overshadowed pero sa mga Jewish community di man sila mogamit og Greek. Now, di ba gi-translate man ang Greek nga gitawag og Septuagint sa mga 250 BCE sa time ni Ptolemy. Pero pag uli sa mga nag-translate, gibato sila og criticism sa mga community. Nga nganong gi-translate man ninyo ang Torah nga mao na hinunay occasion nga ma-defile siya, maka-create siya og mali nga mga panguna-una. Ngano man tungod kay ang Hebrew cannot be equated with a word. So, Hebrew language cannot be translated, but all of the translation, the so-called translations, they are commentaries. That's according to the Jewish authorities, the Jewish minds. Now, commentary lang. Even ang Aramaic work ni Onkelos, nga pag-umangko ni Titus the Great, nga na-convert sa Jewish, siya ang translate into Aramaic. But his translation is taken as the commentary. So, tanang mga translations, they are considered as commentary. Why? Because there is no exact equivalent. Mao na nga, there is a demand to study the original Hebrew text. Nga naman, seryosong usapan. Nakataya ang atong eternity. In the book Chephania, chapter 3, verse 9, it says na ipabalik sa Creator ang pure language. That's what we can find. Not Chephania, I will read. For then will I turn the people to a pure language, that they may all call upon the name of Hashem, and to serve Him with one consent or one heart. So ibalik ang language because the original language is Hebrew. Before the dispersion of the Tower of Babel, sila si Noah, Hebrew ang ilang sinultihan, pero wala patawagi Hebrew at that time because that's the language of humanity. Now, sa dihang natibulaag sila, dito na turn into 70. Ika-71 ang Hebrew.
Sila lang si Abraham ang naka-retain, og sila si Noah, og si Shem, og si Eber. Mao ang naka-preserve sa Hebrew language. And then, napasa nga to sa mga Israelites. And that is the language of heaven. So, there is a must to study the Hebrew. Nga naman tungod kay mo ni ang language of heaven, unya, importante makabaluta kay nagbalik ta sa atong original nga lingwahe. Okay. Okay, thank you. Yes, sir. Another Mori, question? sa unang panahon, ang mga propita maoy istoryahan sa Creator. Unya karon kay wala na may prophets. How do the people, bisan ang mga Jewish, maka-communicate o istorya or maka-istorya pa ba sa Creator? Okay, as I've said, the era of the prophets had stopped. The era of the prophets had stopped. But then, adun yung mga tao nga by way of Ruach HaKodesh, if you study the Jewish minds, ang iyahamangod sa time sa prophets, it is a time of prophecy. And that's why we can find Ku Amar Adonai. That means Hashem said. So, doon ay gitawa og dictation. May diktar siya sa tao nga, write this down. Go to that place. Now, karon dili nimo na makita. But then, doon ay gitawag og by way of Ruach HaKodesh. And that's why doon ay mga sages, mga highly spiritual nga mga tao, mga high level nga mga tao sa spirituality, nga nagasulat po sila libro. Nga naman, tungod kay taas kayo ang level of spirituality by way of the Ruach HaKodesh. And it's not a prophecy. No more prophecy na, as I've said. No more prophecy. Now, pero doon ay gitawag og work of the Ruach HaKodesh. Okay. Balik na itong question mo. Yes, Sa sir. Ang New Testament ba, more, parte ba siya sa scripture? Okay, that's a good question. Okay, yun ani, kano sa din nag-compile ng New Testament? Kung mubasa mo og mga documents, now, sa 2nd century, ang gidaladala ni Marcion nga maong pinakaunang evangelist sa 2nd century, 13 ka libro ang iyang gidala nga mga writings ni Paul, mga sinulatan ni Paul. Unya ang wali ni Marcion, yun siya, the God of the Hebrews is very strict, but our God, talking about katong gi-introduce ni Paul nga si Jesus, our God is full of mercy. Umana iyang istorya. Now, nga ang God daw sa Hebrews is stricto. Pero ang God daw niya maluluyon. During this time, ang libro nga iyang ginadala, mga sinultan ni Paul. Kumbaga, mas una mo ni si Paul gasulat-sulat kay 55 AD or Common Era, nga namatay si Paul 62. Pagsulat niya, wala pa ng Matthew, kay Matthew nasulat na siya 85, ug ang Luke. And then, ang Book of Mark 70 nasulat. And then, ang Book of John 90 to 100. And they were compiled only in the year 397. Kumbaga, 4th century na. 4th century, tumoy na sa 4th century, Common Era or AD. So that means, 400 years, gikan sa time ni Jesus, kumbaga. Now, 400 years, usapan na nitungha. Pagtungha na, 397, dito pa lang na siya na-compile. 397. So, i-compare na to sa canonize sa Tanakh, 400 BC plus 400 AD, 800 years pa nitungha na siya. 800 years nitungha ng New Testament. Unya, naana ni siya. Now, naana ni siya. Karon kinsa man ang mga author sa New Testament? Kargado, unknown. Gawas lang sa kang Paul. Ano, for example, Book of Matthew. You cannot find nga si Matthew ni ingon nga, I, Matthew, wrote this. Instead, makita mo sa heading, the Gospel according to Matthew. That means it's an hearsay. It's a hearsay.
Dili si Mateo mismo gasulat. According to Mateo. Nya adto pud kay Luke. I have written unto you, O Theophilus, the things that I have heard from the mouth of the witnesses. Oh, dili siya ang witness. Dili siya ang witness, kundi nadunggan lang daw siya. Nadunggan lang daw niya from the mouth of the witnesses. So nagpasabot na dili, even si Luke, dili siya witness. Now, and then si John. Now, kung makita di mo, Book of John, in the beginning, in Griego man na, no? In arche in hologos, kay hologos in proston theon, kay theos in hologos. Now, mauna makita nimo sa Griego. So ang question, kisi gasulti ana? Ingon si John, wala may makita nimo si John may sulti ana. Kisi ni sulti ana kag gitawag siyang epilogue. No, or prologue I should say. Prologue. So kinsa gasulti? And by the way, ngano man nga para sa mga Jewish, dili na dawaton ang New Testament. Because they are written in Greek. They are written in Greek. Remember, the Greek people, they are enemies of the Jewish people. Remember, Antiochus Epiphanes, one of the generals, no, ang dynasty sa mga Seleucus, nga hari sa Syria, Aram, nga maoy nag-attack sa Jerusalem Temple. Usa siya ka Grigo. Gipangpatay niya mga Jew. Yung gusto niya nga i-adapt ang mga Greek system sa mga Jewish. Ipahunong nila ang Torah. So, makita nato nga, usa sa mga hinungdan nga, dili gyud tinuod para sa ilahang New Testament. Tungod kay New Testament gisulat sa Griego. Ang mga propeta, mga Hebrew. Sila Prophet Isaiah, sila si King David, sila si Jeremiah, sila mga Jewish. In fact, ang Book of Daniel, although doon ay Aramaic words, but the writing is Hebrew. Many tekel afarsen. Makita nato. Pero gisulat siya sa Hebrew. So, usa sa mga reasons ngano nga dili gidawaton sa mga Jew ang New Testament tungod kay sinulat siya sa Griego. Besides ana, adunay mga verses nga mag-prove nga kabalo ba mo sa challenge sa mga Jew? Within 5 minutes, i-prove nga ang New Testament false. Within 5 minutes. And we'll talk about it no, sa next na to nga segment. Yes, thank you More. And standby mga higala kay padugagan na to ang itong mga kahibalog. Kaalam sa pagbalik sa to ang programang naguluhang The Noah Hide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Standby. This program is made possible through the generous support of Apo ni Lola Durian Delicacies, sharing the true taste of Davao. Experience the rich, bold flavors of Apo ni Lola Durian Delicacies, where every cup of coffee is carefully crafted for you. Our beans are hand-selected and roasted to perfection, bringing out the true taste of Davao in every sip. Enjoy the aroma, the warmth, and the comfort of a perfect cup. Whether it's your morning boost, a relaxing afternoon treat, or a quiet moment to recharge, every sip is made with love, care, and the passion of Davao's coffee. Pair your coffee with our fresh pastries or our famous durian treats for a delightful combination that will awaken your senses. Every cup is made with care and love. Visit us at San Miguel Matina Crossing, Davao City. Apo ni Lola Durian Delicacies, where the heart of Davao comes alive in every sip. Baliktad pa dayon mga higala sa toang programa ug atong gihisgutan ang bahin sa the only true inspired scripture, and this time mangutan na ta unsa maning samples more sa ginaingong New Testament error or mga kamalian sa New Testament. Okay. Kung dili hundreds, kung dili thousands, na ang mga mali sa New Testament. Mingon yun dag mali ngano man tungod kay kung kabalo ka sa tinuod, kabalo kag mali. Kumbaga, kung naa kay titulo nga piki, makabalo yung kay piki na kung naa kay genuine nga titulo. Di ba? Pero kung wala kay genuine nga titulo, isipon nimo nga abisan piki tinuod. Ngano man wa makakita ka genuine. Pero kung makita na ka genuine, dito na kakaingon nga piki di siya. Okay, ang challenge no in ani i-prove sa mga Jewish within 5 minutes lang nga falsehood ang New Testament. No? Mali. Okay, example, Acts 7:14 to 16.
Sa Book of Acts chapter 7 verse 14, makita nato na, then sent Joseph and called his father Jacob to him and all his relatives to him, 75 people. Okay. Mao ning unang mali. Matod ba sa Acts 7:14, ang nangadto daw sa Egypt nga mga relatives ni Joseph, kadtong siya na ang viceroy dito sa Egypt, nangadto ang iyang mga parinti kay gutom, hulaw, sila si Jacob. 75 daw kabuok. Pero kung imong tan-awon no, sa Genesis 46:5, kung lantawon nimo, ang makita nimo nga ang mga anak ni Jacob, no, and also in the book of Exodus chapter 1, no, verse 6, nga ang naa sa Egypt nga nanulod, bisag patay na, gilista pa gyapon pangalan. 70 ka buok, 70. That is in the book of Exodus chapter 1 verse 6. And Joseph died, no, o gikan sa 5. And all those who were descendants of Jacob were 70. And Joseph was already in Egypt and Joseph died. So, bisan nga matay pa sila, na ilang pangalan, 70. Nya karon sa Acts chapter 7 verse 14, 75. Kinsa man tong 5? Nga naa man siya pangalan. Another na po nga error sa the same book, now verse 15 to 16. And Jacob went down to Egypt and died, he and our fathers. Verse 16. Sermon ni Stephen. O niya gidescribe si Stephen diri nga puno daw kay isa sa espiritu. O niya wala daw makabarog sa iyang wisdom. No? Unsay wisdom niya nga ultimo gani ang numero wa siya kabalo, mali man iyang numero. Ya diri na pod ang iyang geography, mali na pod. Ngano man gilubong daw si Jacob, they brought over to Shechem and laid in the tomb. Si Jacob daw gilubong sa Shechem. And then ang tomb daw iyang gilubngan, tomb that Abraham bought for a price of silver from the sons of Camor, the father of Shechem. It is false. Si Camor mautong gipatay nila ni Levi ug ni Shimon nga nag-grape kay Dina si Shechem. No? Si Shechem ang nag-grape. Unya ang nagpalit ani nga yuta si Jacob. Pero wala ni palita ni Abraham nga himong lubnganan. Ang gipalit ni Abraham nga lubnganan, maakpila. Asa man ito makita na? Makita na doon sa Genesis chapter 50 verse 13. For his sons brought him into the land of Canaan and buried him in the cave of the field of Makpila, before Mamre, which Abraham bought with the field from Ephron, the Hittite, as property for a burial site. And kabalo ba ka sa distance aning Makpila sa Hebron kay tourist site man na siya ron? Duol ra na siya dito sa hotel sa Jerusalem. Ang distance ana mga more or less 82 kilometers, 80 plus kilometers. Padulong sa Shechem, ang Shechem padulong lang north. Na kung moadto ka og Jordan, maagian na nimo kanang Shechem. Pero di layo kumbaga gikan diri padulong og Malungon. Inaana siya kalayo. So imposible magka pareho. Imposible pod magkamali nga murag nasipyat lang. Yes. No? Nga kung baga ang kalinan gihimo niyang mental, pwede ra unta kay murag duol ra. Pero 80 ka kilometro. Geographically erroneous yun siya. Now, sample lang na siya sa mali nga sa ako nagkasulti, within 5 minutes ma-prove siya nga mali. Yes. No? Di mo pa pwede may mga ato lang ta sa tama. Kaya na mo pinangutan na, ang question nako, nabagyo tama pod sa New Testament. Mauni siya ang problema sa mali. Ang mali sa gulan o ang bakak sa gulan yun nagtinuod.
Kay kung ang bakak dili siya sa gulag tinuod, way mo palit ana. Kano man obvious kaayo. Obvious kaayo nga ilad na. So, tuo ka ana. No, ayaw na mo tuo ana. Obvious kaayo. Pero kung sagul-sagulan, no? Sagul-sagulan siya og tama. Didto na blending siya. Mura na siya coffee nga naay coffee mate. No, na blend na siya. Unya ang mga tao, kinsa man po scholar nga. Kinsa may scholar po nga mga dirabi na sa Pilipinas. Kinsa may nagtuog Hebrew diri. Kinsa may nagtuon yun diri og seryoso nga pagtuon. Nya napag yung magwawali diri nga ang King James gyud mo ay perfect nga Bible. Nya 1611 pa man ganina yung na perfect na siya 1611 pa man di ay. Now so makita nato na kini pa lang daan siya nga sample, makita na gyud nato ang mali. Okay. Thank you so much more no og mao kato mga higala ang atong gisgutan bahin sa the only true inspired scripture. Anything you want to add or message sa tuang televiewers karon more? Okay. Sa ako nagasulti, dili ka kaingon og mali kung wa ka kabalos tama. Tagaan ako dugang sample. No, tagaan ako dugang sample. In the book of Isaiah chapter 7, no, verse 14, kini siya usa sa pinaka-foundational nga bersikulo sa mga Christians nga gi-quote sa Matthew 1:23. Ug kana mao ang kung babasa ka sa King James Bible, ang imong basa, therefore the Lord himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Now, and bear a son and call his name Emmanuel. Mao ni siya ang pinaka-basic nga doctrine sa Christianity nga si Maria Birhen. When in fact, kung imuhang lantawon, ang ilang verse nga gi-quote, Isaiah 14, quoted from Matthew 1:23. Now, kung imong tan-awon sa Hebrew, walay word nga virgin diri. Kay si Isaiah wala gasulat og in English. Wala siya gasulat og Latin. No, wala siya gasulat og unsa pa. Ang gisulat nila Hebrew. Kung tan-awon nato sa Hebrew, yun ani, lakin yitin Adonai, hulakim oath hini haalmahara violated bain. O vikarati shemo of vikarat shemo imano el. So you can find the term alma in Hebrew. Kabalo ba ka sa alma nga term sa Hebrew? Makita nato sa book of Proverbs chapter 30 verse 19 and 20 nga gigamit siya nga description sa usa ka prostitute nga nagkuyog og usa ka lalaki. Kung imo makita sa verse 19, miingon nga naa daw upat ka dalan nga di daw nimo makita. Ang dalan daw sa agila sa kalangitan, di daw kakakita asa dapit. Ang dalan daw sa barko sa dagat, di daw kakita. Ang dalan po daw sa mga bitin, sa bato. Ug ang dalan po daw sa prostitute nga nagkuyog og lalaki. Abi mo unsay word sa prostitute? Alma in Proverbs 30 verse 19. Now, alma. So, we can find that in Hebrew, the term alma is not virgin. Because the alma was used to emphasize even a woman who is a prostitute. Because the term virgin in Hebrew, kung imong lantawon no, sa Torah, that is in Leviticus 21:14, the word virgin is bitola. Okay? Bitola siya. Pero ang question mo ni, how come nga na-translate man na siya og term nga virgin? Una sa tanan, miagi pa na siya Grigo. Sa Greek pa na siya. Kung imong tanawon ang Grigo, you can find in the book of Isaiah chapter 7 verse 14, sa Grigo, dia tuto dose Corius autos Human Simeon, Edo, hey Partinos. You can find the term Partinos. And the term Partinos, when this was translated in the Latin Vulgata in the year 405, Common Era or AD,
in the time of Jerome. Sa iyang pag-translate Latin Vulgata. Gitranslate niya ni Virgo. No, Virgo. Pag-abot sa English, ang Virgo, gitranslate og virgin. Umao na siyang evolution sa term nga virgin. Nga kung imong pasanginlan sa Isaiah nga siya'y nagpropesiya nga dunay virgin nga mabuntis, it's false. Kung naa sa Isaiah ron ato siyang pangutanon, sa kinsa gasulti ninyo nga ako gasulti ana, wala mo gasulti ana, inyo kung you are tapping name nung inyo kung pasanginlan ana, wala mo gasulti ana. Gawas pa. Kung mubasa ka og Isaiah chapter 7 verse 1, imo makita nga wala gahisgot og messianic prophecy ang chapter 7 sa Isaiah. Instead, ang makita nimo sa verse 1, naggira ang kingdom sa Judah ug ang 10 tribes Israel. Darao nagira sila in the days of Achaz, son of Jotham, son of Hosea, king of Judah. Gi-attack sila ni Ritzin, king of Aram, and Pekah, son of Remaliah, king of Israel. Unya nahadlok si Achaz. Unya ni duol gipaadtuan siya ni propeta Isaiah, mingon siya adtua siya. Ayo kahadlok kay uban ako. Pangayog sign. Mingon po si Achaz, di ko mangayog sign kay wala ko nisalig niya. Nisalig ra ko sa Assyria. Niya mingon si Isaiah, Hashem, muhatag imong sign. Na kinimbayhan na mabuntis. Ngano man, ha-al-mahara. That means, ang babae na adidto. Only to find out sa chapter 8, ang babae na buntis, asawa di ni propeta Isaias. Nga usa ka propeta. Unya, ang bata, kay ginganlan man sa inahan og Emmanuel, si Hashem, nagtawag sa bata og Mahir Shalal Kasbas. Og unya, sa statement sa chapter 8 verse 3, dili pa mulitok og papa, mama ang bata, mapildi na ang kalaban. So, makita nato na nabinuangan ta. So, ang question karon, unsa day hitabua? Unsa day istorya ni Maria? According to the Talmud, si Maria girape. Girape siya sa usa ka Roman soldier nga mao si Pantera. Og unya nabuntis siya og ipalupok nila nga ang Holy Spirit maoy tag-iya sa iyang gibuntis. But sa totoo lang, sa Talmudic documents, girape siya. Si Pantera ang nag-rape niya. Okay. Thank you so much, More, for this kining discussion, no? Karon nga episode, mga higala, again, atong gisgutan ang the only true inspired scripture. So, another episode na pod ang nahuman og nadungagan ang mga kaalam kahibalo. Labi na sa itong mga televiewers nga nag-view karon diha sa Facebook and YouTube. Hangtod sa sunod, mga higala nga episode, dinhi sa ato ang programa. Og, by the way, ako si Renz Barbarona, inyong host. Og, uban na sab nato ang No-Hide Ambassador to the Philippines. More Azaria, Gilbert Minyoza, shalom, shalom. Shalom. Og sa to ang guest, gikan na sab sa No-Hide Community Incorporated. And syempre mga higala sa atong televiewers, daghan kaayong salamat. Kini ang atong programang naguluhang The No-Hide Hour, exploring the 7 universal laws for humanity. Shalom. Shalom. This concludes today's broadcast of No Hide Hour, the laws for humanity. Stay connected, stay inspired, and continue to live with purpose through the 7 universal laws. We look forward to seeing you again. Karaniwang ginagamit ito upang mapabilis ang gawain, gawing libangan, o makapanloko ng tao.